Walang talata na si Kristo nakipag-inuman. Naparito ang anak ng tao, kumakain at umiinom. Ano iniinom? Natural tubig. Siyempre, pag kumakain ka, sino naman ang kumakain ng iniinom ay alak? Pag alak, namumulutan lang, hindi kumakain. Pero pag kumakain ka, kasunod ng tubig. Tanong ko, si Kristo ba umiinom ng alak na nakakalasing? Pakinggan niyo. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin. Magiging dakila siya sa paningin ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak ni ng matapang na inumin. Sino ba ang mas dakila? Si Juan o si Kristo? Mas dakila si Kristo kung si Juan, para maging dakila, hindi iinom ng alak. Si Kristo hindi uminom ng alak. Saan ka makakabasa si Kristo uminom ng alak na nakakalasing? Ngayon, dalawang klase po ang alak. Isang bagong alak na hindi nakakalasing at isang lumang alak na fermented liquor. Fermented because it had undergone the process of fermentation. And fermentation is a process of decay. At kung yun process of decay, ang tawag doon, intoxicating liquor. Nakakalasot. Yun ang nakakalasing. Walang pruweba sa Biblia na si Kristo, uminom ng alak na nakakalasing. Kung uminom man siya ng katas ng ubas, hindi pa alak na nakakalasing yun. Gumawa siya ng alak, 6 na tapayang malalaki. Ano? Gumawa siya. Binigay. Inuman yung mga tao. Pumunta ngayon yung kapitan. Pinainom ni Kristong alak na ginawa niya, hindi nakakalasing. Lasang alak, pero hindi totoong alak dahil galing sa tubig eh. Hindi nakakalasing. Ang katunayan, hindi nalasing eh. Katunayan, bawal ni Kristo na uminom ng alak na nakakalasing ang kanyang mga lingkod. 23. Pakinggan niyo sa Kawikaan. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Mapula alak at saka nagbibigay ng kulay sa saro. Ibig sabihin, matandang alak na to. Anong sabi? Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Paano mo sasabihin siya lasenggot konsentidor at gumagawa ng alak nakakalasing? Doon, hindi pwede yun.